What's up? This is MC at welcome to my channel, Think More Often. Magjo-join tayo ngayon ng tournament pero medyo late na tayo magjo-join kasi may ginawa ko saglit at inabot na tayo ng start. Join tayo ng early Super Blitz. Nag-start na siya 4 minutes ago pero ayos na yan, join pa rin tayo. Ayan na, new game na start na agad. So black tayo, D4, Knight F6. Mahirapan tayo explain ng bawat ideas at sabihin ng bawat notation, kaya dun sa mga viewers natin na blind, pag paumanhin nyo, hindi natin mababanggit ang bawat notation. So dito neutralize natin yung bishop dahil merong pin, at kapag merong pin dapat inaalis agad natin ito as early as possible. So nag knight e5 siya, malakas yung knight niya. Kapag tinake natin, pawn takes, then magkakaroon siya ng strong pawn sa e5. Huwag muna natin i-take. Improve lang tayo ng ating pwesto. Pwede tayo mag h5 parang mangulit. So sa tingin ko decent idea naman siya kasi castled na siya kingside. At sigurado na tayo na may aatakihin tayo dito. So push. Pwede siya mag e4. Magpo-pawn takes lang tayo, pero yan na e4, pawn takes. Knight takes. So pwede natin i-consider mag knight takes. Pwede rin naman i-allow natin kasi ayoko matake niya yung bishop ko. So ang pinag-iisipan ko kung bishop takes or knight takes. Siguro knight takes na lang. Pagka bishop takes, then bishop takes, then rook takes, tapos take dito. Pwede naman siguro. Sige, take tayo. Automatically trade talaga yung mangyayari dito eh. So trade, then take, then pwede tayo mag queen f6 para mag queen dito para mangulit. Sige, let's do it. Pag queen h6 pala, may rook siya dito. So, hindi siya ganun kaganda pala, no? Pwede naman mag g5 muna bago mag queen h6 para wala ng rook dito dahil may depensa tayo ng pawn. So, umangat siya. Ang idea, marahil, ito, queen h1. Iniisip ko kung magkakastle ba tayo or ano. G5. Pwede rin mag G4. Kaso malakas yung control niya sa G4. Huwag muna. Castle muna, no? Castle. Baka may mga chances rin tayo ng take dito. Tapos nakapin. Baka hindi niya makita, no? Pero pag tinake kasi natin to immediate, may rook takes. Kaya hindi pa rin winning. So inilagyan na yung queen. Mangungulit siya dito. King b8 muna tayo para bantay sa ating a7 pawn dahil ayaw natin matake niyan. So may mga move tayong tulad ng queen f5 para atakin yung rook. So may check rin tayo dito. Gumagawa na siya ng attack. Counter attack tayo. Dito tayo. Then may attack dito. May possible na checkmate. Alright. Pero may push siya ng c3. Ay, f3 I mean. Pero magka-queen pa rin. Hindi niya nakita yung checkmate. Ay, hindi. May king f3 siya. Hindi pala checkmate. So, check muna tayo doon. Take tayo dito. Para may check tayo ng rook dito. Ayos. Check natin siya. Then double up dito. Kailangan natin bilis-bilisan yung move. Kasi nalulugi tayo sa time. So dito muna. May threat tayo. Pag nag-take siya, may check tayo dito, double attack. At kapag hinarang yung rook sa f3, may rook tayo nagbabantay. So pwede na natin siya ma-queenless dito. Kaso meron siyang 2 rooks. Hindi yun ganun kadaling kalaban. Pero check muna tayo. Tingin muna tayo iba pang ideas.
Pag bumaba yung king, may check tayo dito, makuha natin yung rook. May chances pa rin tayong malaki. Kahit hindi natin kunin yung queen. Kasi delikado queen versus 2 rook sa dulo, hindi rin ganun kadali. Hindi siya practical decision. Wala na tayong time pala, no? Dito force ang f3. May check tayo dito. Bababa. Hindi pala force. So, atakihin natin yung rook. And then may pressure din dito. So, tinake niyo yung take. Lamang tayo ngayon. Rook versus queen. Kaso wala tayong time. Check. Pre-move na natin. Check siya. Check ba siya? So, angat. Push. Then push dito. Uy. Angat. Wait lang. Then check tayo dito. Push. Threatening this. So, hindi siya nabiktima. Mahusay. Then, wala na talaga tayong time. Nakataranta. So, check. And then, promote ng pawn. Takes. Promote natin to. Pag nag-push ng isa dito, kakainin natin. Then, checkmate. Checkmate nga. Hindi niya matake. Pero, wala siyang magandang choice. Dito tayo. Check tayo dito. Then, check din dito. Promote. Promote tayo ng isa pa. Wow. Nataranta na. Wala na kasing oras. Pwede tayo mag so, sinacrifice natin para makapromote. Then dito lang. Wow, push. Then dito push dito, take, then take, queen takes, check, angat, queen, lapit, check. Hindi yata healthy check yun. Hindi siya helpful na check. So, promote na natin itong isa. Haba pa pala oras. Siya daw natataranta. Yehey! Winning! Panalo unang game natin. Time scramble. Buti na panalo natin. So, ito. Next game. White naman tayo. Let's play e4. Wow, b6. So, kontrolin natin tong d5. Para hindi siya basta makapush. Pwede natin ito i-consider i-take. Matitake niya to, pero may check tayo. Magulo. Ayoko calculate f3 muna. So, tinake niya, take natin. Then, knight f3. Wow. Wow, hindi ko nakita. May sacrifice pala siya. Alright. Kainis. May sacrifice pala sa mga gantong lines. Hindi ako aware. Ayoko take. Okay lang, para lang tayo nag-gambit. Ahead naman tayo sa development. Hindi naman tayo ganun ka-worst. So, ang idea, mag-knight. Wow. Wow. Nag-h6 siya. Nawikan yung g6. So, check tayo. Then, knight dito. May mga control tayo sa f7. So, very nice. Blunder yung h6. So, force to. Kailangan niya gawin yan. Then, tatalo na yung knight natin dito. Forking the queen and the rook. So, lalamang tayo ng material. Nakatulong pa yung nawalang f-pawn sa atin dahil nagkaroon tayo ng mga threats sa f7. Pangaranga lang tayo ng gambit. So, knight dito. Kain-kain lang. Then, may threat tayo dito. Yun. Very good. So, develop rin tayo ng knight. Yung king niya, stuck dito sa e7 as well as the bishop on f8 kasi nga, barado. So, pwede na natin ilabas tong knight. Kaso, queen e2 muna tayo para may pressure tayo sa e6. Then, develop na rin. Uy, nag-h5. Weakening naman ng g5 square. May pintuloy tayo ngayon dito. So, alam nyo nang dapat nyo matutunan. Maging maingat sa pag-move ng pawn. Dahil ang bawat pawn move ay nag-create ng weakness. Lalo na yung mga weakness na ginagawa ng ating kalaban. Sobrang weakening talaga. So, pressure lang muna tayo.
Kung tutusin, magandang idea yung knight d5. Pero wait lang muna. Ayun na. Nag-king siya doon. Ligtas muna natin yung knight natin sa dulo para maka-join rin sa attack at sa checkmate. So, doon. Ay, may take pala siya, no? Hindi niya tinake. Pero hindi naman tayo malulugi doon. Take na natin to, then queen takes. Pag hindi mo tinake, lugi ka. So, kailangan niya i-take. Take natin. Meron tayong open files para sa checkmate attack. So, pwede tayo mag-bishop dito. Kaso, may knight pa lang nagbabantay. Pin muna natin yung kanyang bishop. Tignan yung pieces niya. Yung rook, yung queen nasa c8. Ano kayang ginagawa niyan dyan? Lalo na yung rook sa e8. Sobrang passive ng pwesto niya. Gusto ko i-take yung knight sa f6 kasi kinokontrol niya ito yung e8. May mga checkmates tayo dyan. Checkmate attack. Wow. King to c6. Nagpapa-checkmate. So, checkmate natin. Para happy siya. So, panalo ang ating first 2 games. Napakasaya naman. Yun. Papakilala lang akong onte. Ako si Mark Christian Evangelista. Second year, high school. Second year college, syempre. Ang kinukuha kong kurso ay education. Major ko na subject ay favorite ng bayan, mathematics. Kaya abangan nyo dito sa channel ko, may mga ipopost ako mga video na ang content ay tungkol sa mathematics. So, pwede nyo rin i-recommend yun kung may mga kakilala kayong nag-aaral ng math, hindi lang para sa inyo. Diba, pamangkin nyo or mga kakilala, pwede rin ang mga anak nyo, mga ganon. So, pwede tayo mag-double up ng pawns. Pwede rin naman pressure muna sa e2. Sige, pressure muna. e2, b2 pala. Ang layo naman ng e2 sa b2. Rook b1 ay blunder because bishop takes, queen takes, pawn takes, then rook takes, rook. Lalamang tayo ng rook sa dulo. So, kailangan niya maging maingat dito. Masyado. Ang opening namin ay Sicilian. Tinatawag na hyper accelerated dragon. Ang second move nun ay G6. Hindi ko muna ma-explain ng maigi yung detalyado kasi mag E5 siya, no? Pigilan natin. Sige, pigilan muna natin. May pressure pa rin naman tayo. Hindi ko siya ma-explain maigi kasi blitz nga to. Gagawa na lang natin siyang separate video ng explanation para malinawan kayo. So, ngayon, loose na yung knight sa B2. Sa C3? Sa B2? C3 po, C3. So, queenless na po siya. Nakapin po yung queen sa king. Kaya po, pag tinake niya naman, okay lang, take lang natin with check, then take yung rook. Sa case na to, luging-lugi siya, no? Take natin to. Free. Then, develop. Check. Daming good moves. Ang hirap mamili. Check muna tayo. Umangat siya. Hindi ba mati to? Tapos check dito. Then check dito. So, may good move tayo dito. Pwede rin ito. Para knockout to. Ay, checkmate nga. Kinokontrol na pala natin to. So, checkmate ang queen e3. Alright. First 3 games. 3 panalo. So, yon. Ang bad move niya doon ay nag-bishop e2 siya. Hindi niya nararamdaman yung mga threats. Sobrang pressure sa B2. Kapag nawala yung B2, hihina ng sobrang C3. At ina-atake ito ng ating bishop pati ng queen. So, sobrang passive na kanya naging position. So, yung bishop niya sa G5 ay wala talagang ginagawa. Hindi natin pwedeng i-analyze ng mahaba kasi may next game, sayang naman. So, ang ating tournament ay 38 minutes pa. Mahaba-haba pa. Mga 5 laban pa siguro to. 6 na laban. Ang ganda ng ating mga unang laban. Medyo sinuswerte tayo. Maganda tirada natin ngayon.
So, hindi rin naman yata ganun kataas na yung mga rating na nakalaban natin. Ito mataas. 2200. E4 pa rin tayo. Scandinavian. Take lang. Wow, gambit. Nag-gambit siya. So, develop lang tayo. Develop lang rin. Or bishop e2 lang tayo. Pigilan natin tong irritating na to. Castling. So, pwede tayo mag C3, D4. Pero, gusto ko yung setup na C4 tsaka D4. Baligtad pa yung inuna ko. Pero, develop muna tayo. Rook E1. Then, nag-develop din siya. Sige, C3, D4 tayo. Lamang naman tayo ng pawn. So, develop lang tayo. Ang plano natin ay may bishop dito. So, tuloy natin siya para may pin. Kailangan niya agad mag-react ng knight to G6. Para, wow, E5, D5 ang trip niya. Mas active nga naman. Sige, develop lang tayo. Tatalo na to sa F4. Medyo nakaka-irritate, no? Dalawa yung ma-attack sa F4. Pag nakatalong kasi yung knight dyan, give up natin yung bishop, which is very important. So, G3 lang siguro. G3. Pigilan natin yung talon dito. So, H6. Pinipressure niya tayo yung bishop natin. Ayoko pamigay ito. Ayoko pamigay ito. Atras lang natin. Control pa rin dito. Ay, kahit pala hindi na, no? Pawn nga pala yung dumidepensa. So, dito tayo. Pwede tayo dito. Atakihin natin yung bishop. Para magtago ito dito. Yan. Dito naman, pwede tayo mag-bishop dito. Sige. Then, yung knight dito. Yung knight natin ay babalik sa G2. Then sa F4. Wow, nag-sacrifice siya. Dalawang piece para sa 2 pawns at rook. So, sige. Kagatin lang natin yan. Kailangan mo i-take yan, syempre. Then, ang plan natin, makadevelop ng mabilis. So, sige. Kagandahan nito, may nakuha man siyang 2 pawns kapalit ng dalawang pawns at rook kapalit ng kanyang 2 minor piece. Lamang naman tayo ng pawn nung opening, kaya medyo nababawasan yung hindi ganun kalaki yung advantage na nakuha niya. So, dinevelop niya na yung knight. Pwede pa rin tayo mag-knight dito para mang-irritate. Pero ang ganda kasi ng knight natin sa F3, pinipigilan yung E5 push. Lipat natin yung king sa F2 para yung rook ay malagay sa G1. May threat tayo ng mate. Inaataka niya yung B2 ngayon. So, pwede tayo mag-knight B3. Kaso magpupush dito. Pero checkmate threat to. Counter muna tayo bago tayo mag-isip ng ating move. Inangat yung rook. Atakihin natin yung bishop. Sige, pamigyan na natin tong pawn dito. So, nag-move yung bishop. Pwede tayo mag-bishop dito. Then, may threat tayo dito. Kasi pag take niya dito, may pressure dito. Move pala ng mabilis. Wala na agad oras. Pwede tayo maglagay ng knight dito. Takes. Open check pala. Discover. Hindi ko agad nakita. Wala na tayong time kasi. So, dito lang. Pwede rin yung bishop. Sige, try natin mag-simplify. So, dito. Kahit ayokong gawin yan. Pwede pala dito, no? Pwede pala sa F3 agad kanina. May check siya sa baba, pero tatakpan lang natin. Kain pala ng bishop niya. Natataranta ako sa oras. Pressure tayo dito. Bawi natin yung quality down natin. So, pre-move na natin yan. Then, dito. Kailangan natin manggulo.
So, pressure sa queen. Pag umangat, meron tayo dito. Yan. Yan ang gusto ko. Lamang na tayo ng piece. Yan. Kailangan niya mag-take back. Lamang tayo ng isang piece. Kaso wala tayong oras. Check siya. Wow! Ow! 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 Ano ba naman, napakasimple, hindi ko nakita. So, kailangan natin mag-push ng pawns dito. Push. 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 Talo. Talo tayo. Talo. Sama. Let's resign. Start na lang natin yung next game. Sama naman nun. Winning tayo. Nataranta tayo masyado sa oras. Ay. Ayun ang ating unang pagkatalo. Bale, may next game pa. Ayan na. 1900 yung kalaban natin. So, mas mataas ang ating rating. So, yan. Knight C3. Close Sicilian. Or Grand Prix attack. Early push naman yan, manong. King takes. Queen takes. King takes. So, dito, pwede natin ipin the knight dito para mang-irritate. Pero dito muna tayo. Castling. So, H3. Dito lang tayo. Pigilan yung mga talon ng knight. Yan, ina-atake niyo yung queen. Pero may pressure din dito, kaya dito lang tayo. Neutralize na ulit natin ito para bumalik. Then tayo naman yung maglagay ng knight dito. So, pinapatik niya yung kanyang bishop. Sige. Para wala kang bishop pair. Then, lagyan natin yung rook natin sa mga square sa D para makontrol yung D file. So, pwede tayo mag-push. Sige, push. Create tayo ng pass pawn dito or ng minority attack dito. I-take mo. Sige, i-take mo. Oh. Nalis yung control natin sa diagonal na to. Pero may sapat naman na support yon. Push natin to para ma-undermine yung malakas sa center niya. Lakas sa center niya eh. Yan. May weakness nga lang tayo dito. Pero hindi naman ganun kadali atakihin. Ina-attack niya to at ito. So, pwede naman natin depensahan parehas. Sa atakihin yung queen niya next move natin. Ito ang ating weakness. Babantayan natin ito. Hindi ito ma-atake. Yan, ina-atake niya na. Atake naman natin siya. So, tumalon yung knight doon. Pwede natin i-take. Para ma-neutralize. Masyadong malakas. Sige. Take natin. Malakas rin naman yung knight natin dito. So, may talon tayo dito. Pwede. Yan. Kaso may attack pala siya dito. Then take natin to. Take niya to. Ulit. Rook dito. Takes. Queen takes. Ayaw niya. So rook. Takes. Queen takes. Take to. Sige. Mukhang good naman kasi na-atake yung queen. Lamang tayo ngayon ng isang piece. Lamang tayo ngayon ng isang piece. At lamang tayo ng piece. Pwede tayo dito. Kaso makaka-take pala yung knight. Malulugi. Mawawala yung advantage. Check. Then angat dito. Pressure dito sa pawns. So, feeling ko okay naman tayo dito. Lamang tayo. Kaso meron siyang dalawang outside passer. Ito yung challenging dito. Take natin to. Then kailangan natin magbantay-bantay. Lakas din ng niya. Lakas rin ng mga pwede niyang gawin. So, hindi yun ganun kadali depensahan. 3 push na lang. So, kailangan na natin ito bantayan. Pigilan na. Then, kung hindi, rook dyan. Tutulong na yung isa.
Pero meron din tayong pang tulong. Kaso ito muna siguro. Kaso check siya. Lugi pa tayo sa pwestong to ah. So angat dito tayo, lapit tayo. Dito. Then lumalapit na yung pawns niya talaga. Seryoso siya. Dito tayo. Kahit papano, magugulo tayo doon. So, sige. Atakin natin yung dalawang yan. Take na natin to. Then to. Boundaryhan natin siya. Magpupush ng pawn. Kapag pinush niya yan, mali yan. Yan. Sabi na sa'yo, mali yan eh. Hindi ka nakikinig eh. What? Lapit. Ay! Ay, hanging pala. Pambihira. Ay, ako. Ano pinagagawa mo? Uy, hanging oh. Sayang. Ang daya ng yabang niya. Pinomote niya sa knight yung kanyang pawn. Sige. Mayabang ka. Tingnan natin. Wala, may tabla yan, manong. Wala. Check. Bababa ka? Dito lang ako. Oh, mali. Ay, hindi. Tama lang. Check. Oh, yun na mali. Sayang. Kala ko may chances tayo ng draw. Meron naman talaga. Minalikol na mali lang ako. So, dito pamati na tayo. Angat niya na lang yung rook. Talo na tayo. At hindi niya yan. Ginawa niya pala. So, yun. Winning tayo dun. Talo tayo. Na-blunder ako. Hindi ko nakita nakatutok na yung pawn sa rook. Puro talo na. So, dito. Gagalingan ko na talaga. Take. Queen takes. Automatic. Ang bilis mag-move ni Manong. Sige. Castling. Then D6. Develop to. Okay. Komportable ako dito sa opening na to. Early ang activity ng ating pieces. Early develop na sila. So, lagyan na natin dito. Wala na rin naman talagang pressure doon. May pressure naman tayo dito. Pero may talon siya ng knight dito. Yan. Sige lang. So, dito tayo. Lagyan natin yung rook natin sa mas active na lugar. Pati yung knight natin. Pwede tayo mag-push. Pwede ba? So, i-maneuver muna natin yung knight natin para makakontribute dito. Dahil wala talaga itong ginagawa sa C6. Nag-offer ng trade ng knights. Ayoko. Dito kaya or dito lang? Balik lang dito. Para masupport yung D5 push. Bumalik lang rin yung knight. Anong magandang idea? Atakihin ulit natin to. Ang plano, ilipat ko talaga yung queen dito sa C6. Yan. Para may pressure tayo sa diagonal na to. Nag-push siya, pwede rin tayo mag-push. Or pwede tayo dito. Pwede rin knight. Pero push, ito at ang pinaka-logical. Pag tinake niya to, ayos lang. Mawalan siya ng malakas na bishop. So, wala naman siyang attack talaga sa king side. Kaya open lang ito. Okay lang na ma-open to. So, napaisip siya. Tinake niya nga. Magiging solid yung center natin. So, pwede natin ito i-push. And then, pwede rin to.
Tama. Very good. So, nag-take pala siya doon. Pero, wala naman bilang na pawn yun, kaya okay lang. Mahalaga, meron tayong strike sa center. So, take tayo dito. Then, knight dito. Kaso, bishop yung pinantake niya, so hindi natin magagawa yon. Pwede tayo mag-push ng pawn. Tama, push. Then, knight dito. Threat niya ang ating bishop. Pwede kaya i-sacrifice yan? Wag na lang. Wala, trap na pala yon. Sige, sacrifice na natin yan. Check. Then, takes. Lugi na tayo. Pero di bala may compensation naman yan. Expose yung king. Ahead sa development. May turn tayo knight dito. Check. Mga ganon. Yung knight niya dito useless naman. So, hindi pa natin ramdam yung kanyang advantage. Improve the knight. Pwede siya mag-take. Ayoko mag-take kasi ma-active yung isang rook niya. Ma-activate. So, pwede tayo chumek. May mga possibilities rin tayo dito. Ayos. May mga talon rin ng knight dito. Combined with queen doon. May chamba pa tayo dito. Pwede pa tayo makasilat. So, lagyan natin yung knight doon. Threatening checkmate. Kailangan niya mag-ingat. Pwede ito umangat. Pwede naman bumaba yung queen. Pero, tatalo na tayo sa F3. Then, may mga check na tayo dito. At, yun yung napili niya pandepensa. Pwede natin to i-push. Sige, push natin. 4 king. Or, dapat pala tinik muna natin. Sayang. So, inuna na yun. Take muna natin to with check. Then, mate. Mate. Ayos na. Maganda pala yung napili niya pandepensa. Tinake niya yung rook. Eh, pag take natin ng bishop with check yon, so force siya mag-move. Ayan. Wait naman tayo. E4 naman. Scandi na naman. Kanina Scandi na. Yan. Main line. So, trap yan. B4 pawn. Kung napanood nyo yung series ko sa Solving Chess Puzzles, makikita nyo may gantong pwesto kanina. Kanina umaga ko kasi siya ni-record. So, ang minove dun sa puzzle ito. Pero dito, ang minove C6. Pares lang yan mali. Kasi dito, malaki yung chance na ma-queenless siya o kaya ma-checkmate siya sa gitna. Makikita nyo, king takes, queen dito, pawn push, or let's say yun muna. Ayan nga. Push, and then knight dito sa d6. Tawag doon discover attack. Minove yung knight pero inatake yung queen. At yung pag-move ng knight force kasi with check. So dito kung magki-king e6, dito naman ang ating discover check sa d4. Pero dito siya nagpunta kaya ang move natin ay bishop e2 with check. So dito mahirap talaga mag-move kasi bawal ka sa g6 at f7 control ng queen. Sa e6 naman may discover nga, discover attack. Na-atake yung knight, ina-atake yung king, ina-atake rin yung queen. So dito pwede natin i-take ng queen. Sige, check. Dito actually hindi ko siya naaral pero h4 ang feeling kong magandang move. Or dito. Possible. Pwede dito. Sige, dito tayo. Then take dito with check. Kasi dito lang naman yung move niya. So, take tayo dito with check. Ah, pwede pala dun. So, pwede tayo mag-take dito. Then take dito. Pwede. Sige. Let's do it. Hindi siya na-queenless, pero grabe yung attack natin. So, check. Then check. Then check. Pwede rin knight muna dito. Ay, hindi pala to checkmate, no? Dito muna tayo. Para may threat tayo ng checkmate dito. Oh, may queen pala. Hindi ko nakita yung queen.
Palisin muna natin yung queen. Yan. Pwede siya tumik. Hindi. May queen pala tsaka may knight, no? So, iilag siya. Doon yung pinili niyang square. Pwede na natin i-take to para ma-take to. Mas safe. Pwede rin natin i-push to. Pag bishop takes, pawn takes, queen takes, rock dito. Pwede. Wala naman siyang check. Meron. Kaso ilag lang tayo. Pag ilag, check ulit siya. Ilag ulit. Walang malinaw. Sige, push. Provoke natin siya na i-open tong F-file para sa atin. So, nag-develop lang. Lagyan na natin yung rook natin dito. Pag tumik siya dun sa E8, check dito, ilag lang. At may check siya dito. Wow! Amazing. Pero checkmate na siya. Ngayon ko lang nakita. Bababa, then bishop dito. Checkmate. Yeah! Woo! Nice. Wala na siya ng ibang move. Checkmate! Tulad ng sinabi ko kanina bago pa mangyari man, kapag nag C6 or A6, it's either makukuha yung queen or machi-checkmate ka. Yun yung aim ng trap na yun. Dito malakas yung kalaban natin, 2100. So nag-English siya, magtatagalog tayo. Yan. Dito tayo, may chances ng talon. Push para meron pa rin. So, hayaan muna natin siya mag-develop. Mag-ano lang tayo. Bishop. Pag nag-develop siya, tsaka tayo mag-knight. Pinigilan. Ang damot. So, sige, dito na tayo. Lumalakas yung control niya sa queen side, So, D5 tayo. Para magkaroon tayo ng control rin sa center. Dapat pala nag-E5 na tayo para hindi nakapag B4. Yan tuloy. Nagkakaroon siya ng mga improvement. So, push natin to para ma-overextend ang kanyang mga pyesa. Pag tinake niya, knight takes. At magiging useless yung pagpupush niya. Hindi ganun kalaki yung nakuha niyang. So, pwede tayo dito. Then dito. Tas dito. Wow. Calculator. Sige nga. Hindi naman matatrap yan kasi may support naman na pawn. So, okay lang. Tsaka, talit natin take yung bishop. Pag binalik niya, ayaw niya makatalon tayo dito. So, take natin yung pawn. Or knight takes. Sige, take. Knight takes. Queen dito. First na bumalik. Or pwede rin dito. Pag dito nga lang siya, yung isang knight, push natin to, maghang yung isa. Kaso hindi yung ginawa, never mind. Pwede natin to i-push. Sige. Let's push. So, take natin. Ayan na, gumagawa na siya ng mga counter attacks niya. So, pwede tayo dito. Then dito. Tama. Sige, atakin natin yung queen. Tas dito tayo. Alright. Checkmate yan. Pag hinayaan niya yan. So, check tayo. Then may check dito. Panalo. Sarap ng pwesto natin. Check. Gusto ko i-take kaso feeling ko nakakairita yung knight doon. Check muna tayo dito. Then, enjoy natin yung isa. Tama. Enjoy natin to. Checkmate to. Ang sarap ng pwesto natin. Masyadong masaya. Nakakakilig. Checkmate to, brother. Ay, hindi. Hindi nga checkmate.
Oo nga, no? Di checkmate. Di pala checkmate. So, ilag lang pala tayo. Ilag lang. Depensa sa knight. Kasi inaatake ng queen. Nawala ng depensa. Ngayon, ang threat natin, tong knight at ito. So, pwede tayo mag-check dito. Pero take na lang natin to. Then, talon dito. Knockout to. Sige, kunin na natin to. Alisin niya yung knight para atakin yung queen. Pero hindi niya ginawa. So, matitake naman na tong knight. To make na tayo. Then, improve. Or dapat pala tinake natin. Dito muna tayo. Attack sa queen. So, panay ang kain niya, no? Gutom ang manong, ah. Hala, may pressure. Ang dami palang pressure. Namali tayo dun, ah. Di bale. Sayang naman ang advantage natin. Masyado tayong careless. May check siya, ilag lang. Pero take natin muna to. Then dito tayo. Mangulit. May mga ganun. Pero check siya, malamang. Ala, checkmate. Hindi. May bishop pala. Pag inalis niya yung bishop, may mga chances. May mga ganito rin tayong move. Or itong isa. Tama, para pressure dito. Sige, gawin natin. May mga checkmate threat tayo. Kailangan niya maging maingat. Malamang, king g5 yan. Then, push natin to. Para, ang idea kasi niyan, dinidepensahan niya tong pawn sa e3. So, walang kumpay ng depensa ang kanyang ginawa. Ilag lang muna tayo. Malamang mag-discover siya, mga ganun. Ilag tayo. Ayun yung gusto niya discover. So, dito lang tayo. Wala na tayong oras. Bagal natin. Masyado tayo madaldal. 0 na. Oh. May ma-move na lang. Ayaw pa magpatalo. Ayaw magpatalo. Talo sa oras. Babawasan natin yung dalal natin. Para hindi tayo naubusan ng oras. So, 9 minutes na lang yung tournament. Ang bilis ng oras. Literal. Sa tournament, tsaka sa laban. So, white tayo. 2-2. Mag D4 naman tayo, hoping na makapag London. Pero nag C5 siya, anti-London. So, idea na E5. I-take to, kaso ayaw niya. Dito muna tayo. I-take niya na yan. Mukhang prepared siya. Ako hindi. So, dito muna tayo. Seryoso na tayo. Para ma-develop yung isang pang bishop at yung queen. So, sayo na yan. Hindi ako interesado dyan. Double pawn muna ako. Yan. So, lamang siya sa pawn structure. Pero lamang tayo sa... Saan ba tayo lamang? Lamang tayo syempre sa... Tawag ba dito? Yung open game kasi to, meron tayong 2 bishops. Inaatake niya to, inaatake niya rin to. Hindi ko nakita yung move na yun, ah. Kanina. So, kailangan natin i-atras. Pag tinake niya, angat dito. Wow. Lamang tayo. Nalamang tayo. Nakapin yung knight. Oo nga. Instantly.
Accidental. So, atras lang natin. May counter pala siya. So, pag tinake natin, pag nag-queen take siya, take natin to. Pag inatras naman natin, magpupush siya, take natin. Take niya. Knight takes. Magka-castling. Magulo pa. Bishop takes na lang, mas safe. Sige. Hindi pa pala tayo lalamang ng sobrang laki. Tulad ng in-expect ko. Pero, alam ko lamang pa rin may threat tayo. May maganda tayong move. Kainin mo, sige. Para malaman mo. Free yung pawn, kaso risky. I-take. So, free rin tong pawn. Hindi ko alam kung risky take. Pero i-take natin. Para may attack tayo dito. Lagyan natin yung queen dito. Wag. Dito muna. Castling muna. And then knight dito. Ow! 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 Naka-atake pala sa queen yun. Pambira. Sa mga blunders natin. Sama ng tiradang. So, ito nag-start na yun yung game. Napipi na ako, yung ako magsalita. Naaasar ako sa mga moves ko. Pigilan natin ang development ng knight na yan. Castling. Queen dito, dito. Sige. Ay, mag-good move pala to. Sayang. Sinayang ko ang pagkakataon. Atras. Then dito. Let's go. May mga talon tayo dito nyan. Then, pwede pa rin. Pwede pa rin. Pwede nyo i-take. Take natin. Nakapin yung knight. Mababawi natin yung sacrifice natin. Kagandahan nito, grabe yung development natin. Yung rook natin, very useful compare sa dalawang rooks niya. So, tinik niya, take natin. Dito, wala tayong nag-gain na material, pero development, lamang na lamang. Provoke natin yung take niya. Take mo to. Ayaw niya. Move lang tayo dito, dito, dito. Dito na lang. Pag tinake niya may bishop takes naman. So, ayos lang. Kailangan natin to bantayan dahil may bishop na nakatutok. May pressure din tayo dito. Kaya dinipensahan niya. So, pwede tayo mag-bishop dito. Pwede rin bishop dito. Attack dito. Tapos mag-join yung isang rook. O move muna natin tong pawn na to. Tama. Para wala siyang target. So, dito pwede na natin to atakihin. Sige. Attack. Para kailangan niyang magsayang ng tempo. Ay, pwede pala to. Yun nga ang ginawa niya, no? So, pag takes, rook takes. Pwede natin i-take. Pero pag takes, pawn takes. Pwede natin i-take to. Or hindi. Take muna tayo dito. Sige. May nakita ko ng talo ng queen doon. Hindi ko lang kung makakakuha tayong advantage na matino. At least open na yung ating back rank. Hindi na tayo mag-checkmate. Pag rook takes,
maghang to. Mababawi natin, may pressure pa sa C6. Kaya Pontics talaga ang pinaka logical. So maglagay tayo ng rook dyan. I-blockade na natin yan. Tapos lagyan natin ng maraming pressure. So ayan, dagdag pressure. Takes lang yan. Then queen dito. Ay, wag. Loko-loko. So pwede natin i-take. Take natin. Equal lang tayo ng material. Nananakot siya. May threat yata siya dito. So pag binaba natin to dito, check siya. Rook takes. Wala naman. Sige. Dito tayo. Bawasan natin yung umaatake sa atin. Pag queen takes, pag queen e1 naman, lugi. Dahil may labas naman tayo dito. So, take natin to with check. Then, angat tayo dito with check din. Then, baba yung rook. Para magbantay. Yan. Very nice. So, lumipat siya doon. Ang threat niya ay sa E2. So, kailangan natin mag-move sa what dito. Yan. Take niya na to. Ubus tayo. Wala tayong matinong play. Siya lang may play. Kailangan niya natin gawin to para mawalan siya ng checkmate threat. Ayan na. Kaso lamang siya ng pawn. At pawns. Dalawa. Boundary natin to. Pigilan rin yung pawn sa pagtulak. Pwede tayo dito. Pinaprovoke lang natin siya mag-push. So dito tayo. Hindi naman siya makakatulak. So dito lang. Dapat yata pinush natin. Balik. Check yan. Check. Wala siya matinong attack talaga. So takes. Dito. Dito. Tabla. Nakatabla pa. At doon natapos yung tournament. Hindi kagandahan yung performance natin, pero ganun talaga, hindi naman laging panalo. Still upload ko pa rin to para magkaroon tayo ng mas maraming videos sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at sana may mga nakuha kayong ideas na pwede nyo i-apply sa inyong mga laban. See you on my next video.